ho ng boycott or no remittance ay mula March 28 kaarawan. Ito yung mga botante namin, tapos ito lang ang lumabas. Siyempre mayroong kaming may papunta na. Attorney Vic Rodriguez nagsalita na patungkol sa plano na boycott ng mga overseas Filipino workers. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Usap-usapan ng ngayon ang isang panawagan ng mga overseas Filipino workers sa iba't ibang bahagi ng bansa patungkol sa plano nitong magkasa ng no remittance. Simula ngayong Marso 28, kaarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte, upang umabot umano ang kanilang panawagan sa gobyerno na ibalik na sa Pilipinas si Tatay Digong. Ngayon, nagsalita naman si Attorney Vic Rodriguez at nagparinig sa taong nagsabi umano na dapat hindi ito gawin ng mga overseas Filipino workers dahil kawawa rin umano ang kanilang mga pamilya kung nagkataon na tutuhanin raw ito ng mga overseas Filipino workers. Aniya wala umanong karapatan itong magsalita ng ganoon sa mga overseas Filipino workers dahil unang-una kaya lumabas ng bansa ang ating mga kababayan upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Kaya umano karapatan nila bilang mamamayan rin ng Pilipinas na marinig ang kanilang nag-iisang busis upang maipaabot kay PBBM ang kanilang pagkakadismaya dahil sa pagbigay nito kay PRRD sa mga panyaga. Ngayon, isa lamang raw ang kanilang hiling na maibalik ng tuluyan sa lalong madaling panahon si PRRD. Hindi umano sila hihinto hanggat di na ibabalik si PRRD sa bansa. Ngayon, habang lumalapit na ang kaarawan ni PRRD, marami ang nanawagan na lumabas at sumali sa prayer rally na gaganapin sa buong bansa ngayong Marso 28. Ngayon upang ating mas maunawaan ang buong kwento ating pakinggan ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Puting buhay ang kanilang pamilya. Ngayon, kung nakikita nila na may problema ang kanilang bansa, hindi naman ibig sabihin na kayo ay naging Filipino migrants o naging overseas Filipino workers at ng ibang bayan ay nabawasan po ang inyong karapatan bilang Pilipino. Hindi ho. Kaya yung mga merong kontra-opinyon, respetuhin po ninyo ang opinyon at paninindigan ng mga Filipino migrants at overseas Filipino workers. And speaking of our title today, our topic today, yung remittance boycott ng mga OFW at Filipino migrants, inaanyayahan ko po yung ating mga kababayang overseas Filipino workers, yung Filipino migrants, yung mga Filipinos based abroad. Pwede po kayong sumali, basta ito lang po ang gawin natin, number 56, watching from, kung saan po kayong lugar, kung saan po kayong bansa, at paiintulutan po kayo ng ating mga volunteers na makibahagi sa ating pagla-live ngayong hapon. Number 56, watching from. Yan po yung ating gawin. At wag po ninyong kalilimutan yung ating role dito sa ating pagla-live, yung diretsyong pakikipag-ugnayan po sa inyo. Buksan lamang ang camera pagka kayo po'y na-recognize na at panatilihin po nakamute nang sa ganoon ay marespeto po natin yung pagkakataon at oras ng iba na una ko pong kikilalanin o i-recognize. Salamat po Number 56, watching from. Kay Jules Ken Art, number 56, watching from Pasig City. Diyan din po ako tutungo mamaya sa gawing Pasig City pag ako ay nakabalik na. At ganoon din kay R. Aldwin, mabilis R. Aldwin, nasa na si R. Aldwin? From Dubai, si Ian Gunaran. Dali, babasahin natin na maayos para naman. Nasa na si Ian? Ian, verse Ian. Ian. Kagaya nito, si Lakwat Zara. Kapag ayuda sa Pilipinas, yung mga may OFW hindi kasama sa ayuda. Tama ho. Kaya nga po, pumuposisyon, naninindigan yung ating mga OFW. Meron po hindi sumasang-ayon. Wala po tayong magagawa sa hindi sumasang-ayon. Rinerespeto at rerespetuhin natin ang kontra-opinyon. Ganon din po, yung merong kontra-opinyon o hindi sumasang-ayon. Respetuhin ninyo yung paninindigan ng mga nais lumahok
sa tinatawag na zero remittance or remittance boycott ng OFW. Alam mo ninyo, karapatan ng ating mga overseas Filipino workers, karapatan po ng ating Filipino migrants, magpadala o hindi magpadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. At wala po tayong pakialam doon. Sila ay pribadong empleyado sa ibang bansa. Ang kanilang pera ay pribadong pera. Pera nila yun. Kung paano nila gusto gastusin, wala po tayong pare-parehong pakialam doon. Kaya yung mga nagsasabi na magugutom ang pamilya, bakit po ba mas marunong ka pa doon sa may pamilya na ayaw niyang magpadala? Hindi naman po perpetual or forever yun. Ito ay paninindigan ng mga overseas Filipino workers. Ito ay paninindigan ng Filipino migrants. Ito po ang kanilang paniniwala bilang susog sa panawagang Bring Back Tatay Digong Home. Yan ang kanilang pamamaraan ng pagsasalita, pagsasalahat, pagpupuna, at malayang pagtitipon at malayang pagprotesta sa hindi nila pagsang-ayon sa polisiya ng gobyerno. Ito nga po yung pagbibigay kay Pangulong Duterte sa banyagang kamay, sa banyagang korte, sa banyagang tagausig at banyagang mahistrado. Kaya respetuhin natin yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino migrants na nanawagan, na nanindigan ng remittance boycott. Hindi ko po alam kung hindi ko matiyak kung ilang araw o ilang linggo nilang gagawin ito. Magkaganoon pa man, ulitin ko, may mga nagme-message po. Si Lorraine Argante, number 56 from Saudi Arabia. Marami pong salamat sa iyo, Lorraine. Yung si Rafael Madalaga Botal, number 56 din, watching from KSA. Maraming salamat. Kay Tain Lu, I hope Attorney Rodriguez will make it to the Senate. Maraming salamat sa iyong magandang wishes for me. Alam mo ninyo, sinisikap ko na gawin yung aking parte bilang senador ninyo, bilang kandidato. Pinagsisinop ko po yung kampanya at yung ibang bagay po na beyond human, ibinibigay ko na po sa kamay ng dakilang may kapal kung ano ang kanyang higit na magiging pasya at desisyon. Kay JM Ubarco, number 56, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Kay Leonor Carlos, number 56, watching from Israel. Ito na, bumubuhos yung ating mga kasama na overseas Filipino workers at Filipino migrants. Si Kisi J, number 56, watching from Hong Kong. At meron pa si Logilin. Tama ba? Number 56, watching from Israel. Si Arnel Canlas, number 56, watching from Perth, Australia. Si Rowie Cruz, number 56, watching from Dubai. Kay Buhay OFW, mahirap pero kakayanin. Tama po yun. Huwag kayong susuko. Number 56, watching from Hong Kong. Kay JJHMPM, number 56, watching from Doha, Qatar. Maraming salamat sa ating mga gising na gising, mulat na mulat at nag-aalab na damdamin ng ating mga kapwa kababayang Pilipino, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Rating ko, ang ating titulo ay Remittance Boycott ng Overseas Filipino Workers. Ang kanila pong period daw ho ng boycott or no remittance ay mula March 28, kaarawan ni Tatay Digong, ni Pangulong Rodrigo Duterte, hanggang April 4. Hinahanap ko po yung kaninang nakikialam at masyadong marunong na pinakikialaman yung posisyon at paninindigan ng mga overseas Filipino workers. Bakit daw po hindi sila magkakaroon ng remittance? Kawawa naman yung kanilang pamilya. Unang-una, kaya po sila ng ibang bayan upang kumita ng marangal at magkaroon ng malinis na pagkakakitaan para nang sa ganon
yung kanilang perang gagamitin upang ipakain at pangpabuhay sa kanilang pamilya ay galing sa parangal. Kung ayaw nila mag-remit ng 1 araw, 5 araw, 1 linggo, wala pong pakialam ang kahit na sino. Ulitin ko, karapatan ng ating overseas Filipino workers, karapatan ng Filipino migrants mag-remit o hindi mag-remit. Karapatan po nilang mag-remit kung kinakailan nila gusto at wala pong sino man ang maaaring magdikta sa kanila kung kailan dapat mag-remit, kung kinakailangan dapat maghulog, kung kinakailangan magpadala sa kanilang mga kamag-anak. Bakit? Pera po ng ating mga kababayang Pilipino yan. Yung ating mga Filipino migrants at overseas Filipino workers. Pribadong pera po iyan at yan po ay pinaghirapan nila, dugot pawis, nagpakalayo-layo sa Pilipinas, nagpakalayo-layo sa kanilang mga mahal sa buhay, kaya walang sino mang pwedeng magdikta na sila ay hindi dapat magpatuloy sa kanilang paninindigan na ilang araw na remittance boycott o no remittance day. Meron tayong early bird, anong pangalan nito? Pakitulong nga, dating Pogi, mas Pogi ngayon. Dating Pogi, ikaw na. Dating Pogi, pakibukas na yung mikropono. Dating Pogi. Dating Pogi. Nandiyan si Dating Pogi eh. Si Dating Pogi, mahina ng pandinig ngayon. Dating Pogi. Hello? Ayun, Dating Pogi. Magandang hapon. Taga saan si Dating Pogi? Cebu po ako. Taga Cebu. Ano ba yung nasaan mo? Oh, Tayo. paano po straight 12? 10 lang kami. O anong mensahe mo, Dating Pogi? Ayun, nakikipaglaban pa rin tayo. Oo, lahat tayo namimiss natin si Tatay Digong. Nakita natin lahat na kung paano siya pinagkaitan ng kanyang karapatan, paano siya pinagkaitan ng due process. Maya-maya tatalakayin din natin yan, Dating Pogi. Ano ang mensahe mo para mapagbigyan natin yung iba nakapila? Naiuwi na sa Pilipinas. Isama mo sa iyong panalangin, Dating Pogi, ang kalusugan, kaligtasan at agarang pagpapauwi ni Pangulong Duterte dito sa atin sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyong maagang pagsama. Mabuhay ka, Dating Pogi. Next natin, sino? Thank you. Sino? Gmar. Gmar. Hi, Gmar. Gmar, Dating Pogi, paki-mute na yung mikropono mo para mapagbigyan natin yung iba. Gmar, ikaw na. Gmar, pakibuksas yung camera at saka yung mikropono. Salamat po for natin. Hi, Gmar, mabuhay ka. Taga saan si Gmar? Nagkakaw sila po ako, Taga Davao City. Anong mensahe ni Gmar dito sa ating pinag-uusapang remittance boycott ng OFW? Sa akin lang po, attorney, yung mga OFW natin na sala dyan, tumatanong lang ng utang na loob sa ginawa ng ating dati Pangulong Digong attorney. Kasi kung hindi si Pangulong Digong attorney, hindi abot ng 10 years validity ang mga passport ng mga OFW natin attorney. Kaya nga, tumatanong sila ng utang na loob kay Tatay Digong attorney. Kaya nga, magpapasalamat ako, nag-iisang sila sa lahat ng ginawa ni Tatay Digong. Kaya nga, sa lahat ng mga OFW natin, nagpapasalamat ako sa pagsuporta nyo kay Tatay Digong. Kahit hindi na siya presidente, at least nandyan pa rin kayo lahat ng mga OFW. Maraming salamat, Gmar. Sa inyo lahat. Maraming salamat sa napakaganda mong mensahe at pagpapaalala na si Pangulong Duterte ang gumawa ng 10 years validity
ng passport nating mga Pilipino. Mabuhay ka, Jimar. Ang next natin, si Banat. Thank you. Sino ito, Banat? Banat Marino. Banat Marino, pakibukas yung camera at mikropono. Banat Marino. Ayun. Yes sir, good morning or good Sunday dyan. Hapon pa lamang, 4:50. 4:50 in the afternoon. Nasaan si Banat Marino? Sir, Saan yan? Saan ka? Nasaan ka ngayong lugar? nasa Nordic Bay. Oo. Ingat ka dyan at maraming salamat sa iyong pagsama, Banat Marino. Ano ang iyong mensahe para kay Tatay Digong at nalalapit na ang kanyang 80th birthday? Sa maraming sa amin na tayo short appreciate ka. So, sa dami din mo. Mga pagkakas just practice. Sa lahat ng mga OFW, mga nagtatits, sa mga Ilonggo natin sa PDP laban straight tayo. Iparamdam po natin sa kanila na tayo po ay buong suporta para kay Tatay Digong para sa napili niya po 10 kandidato. Number 1 po natin si Atty. Vic Rodriguez. Kapis po, kapis. Yun po. Thank you. Maraming salamat. Please. Maraming salamat, Banat Marino, sa iyong aktibong pangangampanya at pag-endorso. At sama mo, paulit-ulitin ko to. Sa lahat ng aking nakakausap, isama po ninyo sa inyong panalangin ang kalusugan, kaligtasan at agarang pagpapauwi kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Banat Marino. Thank you. Si Bambi? Bambi Shark? Bambi Shark. Hi, Bambi Shark. Good morning sa'yo. Good afternoon dito. Nasaan ka? Nasa UK po kami, isang pa ako sa member ng PDP laban dito sa UK. Sinusulong po namin ang on-strength. Volunteer po ako na PDP laban para all Philippines shelter to register to pre-enroll or online voting. Okay, to all registered voters po. Hinahagilap po namin yung contract na naka-registered po din para assess namin para station pamig nilunsan para po sa mga hindi marunong mag-online voting. Kasi ang mga reason nila kasi although they have yung mga letter na sinisend, kadalasan kasi yung ginagamit nilang address which is already hindi na sila nakatira doon o nag-ipat na, kaya ina-assist namin yung online voting at inahanap namin lahat ng botante namin para para alam namin kung ilang botante ang nakakuha para malamang bayaan pa. Kung sinabi ko, ito lang ang dito sa'yo, tapos sa listahan kami na ito yung mga botante namin, tapos ito lang ang lumabas. Kasi mayroon kami may pagpapita na kung okay pa yung online voting o hindi. Ganun po ba? Pero, what district po tayo, PDP laban. Mga taga-Europa, kita-kits po sa birthday ni Tatay Digong uli. Nandun po kami last week. Kasi sabi ng bulletin, Manila Bulletin is 2,000 people only. But we have a list with 5,000, more than 5,000 people was there. Wag ko kayong Bambi Shark po. From UK. Maraming salamat sa iyong Bambi Sharp, sa iyong effort, sa iyong ginagawa na pagtulong sa buong partido ng PDP sa 10 kandidato na inendorso ni Pangulong Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte. Maraming salamat.